Maulang Mindanao patuloy pa rin ngayong maghapon at inaasahan pa rin na magiging localized thunderstorms at asahan ang bahagi ng Davao Region ay ang maghapong maulan maging sa bahagi ng Surigao Region. Nalalabi ng bansa, patuloy pa rin ang katamtaman, especially sa bahagi ng Northern Luzon, maaraw at maalinsangan pa rin. Panimula na ng transition mula sa hot dry season to wet season, pero nakapagtatakang wala pa rin tayo na itala na anumang aktibong low pressure area. Bakit kaya? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, May 22, 2025. Ang oras nating Boss Pay Umaga ay alas 10:58 na o 59 na ng umaga. Patuloy na maaraw at malinsangan bagamat may mga pagkulog at pagkidlat sa baybay ng bahagi ng kanluran ng Northern Luzon at silangang bahagi, pero mas maalinsangan pa rin, katamtaman pa rin ang lagay ng panahon natin halos maghapon na naman dito sa bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon area. Bahagi pa rin ng Mindanao ay makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Bunsod pa rin ang ating near equatorial trough embedded ng intertropical convergence zone at yung ating rainfall forecast ay nakataas pa rin dyan sa parte pa rin ng Mindanao, which is kakapost lang natin sa ating Facebook page at hindi na tayo nagkamali ng mga nakaraang forecast na within 92 hours magpapatuloy pa rin ang maulang bahagi ng Mindanao. Bagamat sa bahagi ng Palawan medyo nagiging moderate na po ang panahon sa kanila unti-unti, pero yung mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ay magpapatuloy pa rin. Pero hindi kagaya ng isang araw na nagkakaroon ng mga moderate and heavy rain showers. At makikita natin sa Doppler radar imagery na maninipis lamang ang water vapor sa bahagi ng Luzon at halos nalalabi ng hanggang Southern Luzon ay katamtaman lamang ang panahon at hindi masyado mataas ang accumulated water vapor o yung water vapor systems natin. Although sa bahagi pa rin ng Mindanao ay tuloy-tuloy ang mga pag-ulan doon. So pinag-iingat at hopefully yung mga nagkaroon ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Davao Region ay tumila na po ngayong araw. Sa ating current conditions, kasalukuyang windy, few clouds at overcast and gloomy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan at makikita natin ay grabe pa rin ang maaraw at balinsangan sa amin dito sa Caloocan. At bagamat ang ngayong araw ay nagsisimula na nga po, probably ngayong araw at bukas ng Biyernes ay starting na ng transitioning mula sa ating hot dry season, papasok na po ng wet season na po o yung ating magiging tag-ulan. Pero kapansin-pansin, wala po tayong namamataan ng anumang aktibong low pressure area. Ipapaliwanag natin uli yan kung bakit po, anong dahilan at bakit nag-iba ang oscillation ng pattern ng hangin sa kanluran na kung saan nag-allow ang easterly trade wind nagkaroon ng mas malakas na daloy. Kaya hindi masyado nakapag-accumulate ng matitinding convergence sa bahagi na ito ng dagat Pasipiko natin na bunsod ng nagkaroon ng mababang tsansa ng pamumuo ng mga localized mga bagyo. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:06 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.4 degrees Celsius at kahapon grabe ang aming air temperature, maabot ng 36.2 degrees Celsius na pinaka-highest air temperature sa Caloocan since past 24 hours. So, alam na natin na magiging heat index. Pagamat mas mababa dahil mas drier po ang naging maghapon namin. Medyo mas drier kami kahapon kaya 48.7 degrees Celsius lamang ang naging temperatura namin kahapon. Dahil yung aming outside humidity, nagkaroon kami ng nakapagtalang mas mababa na humidity since kahapon. Despite na umabot ng 36.2 degrees Celsius ang aming air temperature. So, hindi all the times mataas ang ating air temperature ay mataas din ang ating heat index. Not all the time ganun po kataas. Kaya makikita, mas bababa. Bagamat dangerous level pa rin halos ang 48.7 degrees Celsius na heat index. Kung titingnan naman natin sa iba't ibang heat index sa ating heat index monitoring, as of 10:04 AM, nasa 47.4 degrees Celsius dangerous na po yung aming heat index. Grabe na kaagad ang aming init dahil ngayon pa lamang umaabot na ng 35 degrees Celsius ang aming air temperature dito sa amin sa Grace Park, Caloocan.
wala pang tanghali, grabe na kaagad ang alinsangan sa amin. Pero inaasahan talaga na 46 degrees Celsius ang aming magiging heat index. So tugma na naman sa mga oras na ito ang expected heat index namin sa Caloocan. Pero lumalabas dito sa aming forecast, mukhang ito na ang pinakamataas na heat index namin ngayong araw. So mukhang walang 48 degrees Celsius. So hanggang alas 12 po yan ng tanghali ay masa 46 degrees Celsius na ang magiging pinakamataas na heat index namin base dito. So expected yan na ang magiging heat index. Ewan lang natin sa real time sa aming instrument reading sa aking aparato kung aabot yan sa 50 degrees Celsius. So malalaman po natin yan ngayong maghapon. Sa iba't ibang namang location sa bahagi ng Pilipinas na area ng selected forecast of heat index, mula sa Ilocos Norte, sa Lawag, ay nasa 42 degrees Celsius po ang heat index sa inyo dyan. Inaasahang aabot yan sa may pinakamataas sa 43 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At sa bahagi naman ng Tugigaraw, ayan, sa may bahagi po ng Tugigaraw, 41 degrees Celsius po ang kasalukuyang heat index forecast ninyo dyan. Pero tataas pa po yan hanggang 45 degrees Celsius starting mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon po. So mainit pa rin po. Sa Santiago, Isabela, 42 degrees Celsius po ang heat index sa inyo dyan ngayong 11 o'clock. Kakapasok lang. Pero aabot pa yan sa mukhang mas mataas hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna at dire-diretso yan hanggang alas 4 daw ng hapon. Magme-maintain sa 44 degrees Celsius ang inyong heat index. So wag din magbibilad. At sa bahagi naman ng bandang Dagupan, 44 degrees Celsius ang expected heat index forecast ngayong umaga sa inyo dyan bago magtanghali. Pero tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Central Luzon, sa Tarlac, expected heat index sa inyo, 45 degrees Celsius po, pero mas tataas pa daw yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So grabe pa rin ang init sa inyo dyan. Sa bahagi naman ng Batangas, inaasahang heat index sa inyo dyan, 46 degrees Celsius na mas mataas. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index ngayon ninyo ngayong araw, base dito sa ating heat index forecast. At bababa na yan mula 45 degrees Celsius pababa starting mamayang tanghali 12 o'clock PM onwards. At sa bahagi naman ng Occidental Mindoro, dahil balik na naman sa magiging mas maalinsangang panahon, 45 degrees Celsius po ang inyong forecast na heat index dyan at tataas pa yan hanggang pinakamataas na 46 degrees Celsius ngayong tanghali 12 o'clock PM po yan. So wag din masyadong magbibilad. Sa bandang Cebu naman, ang heat index forecast sa inyo dyan, inasahan 41 degrees Celsius po. At yan na ang pinakamataas na heat index ninyo base sa ating heat index forecast. At mukhang sa loob ng 4 na araw ay mukhang mababa ang expected heat index sa inyo. Naglalaro lang 40 to 41 degrees Celsius ang inyong heat index base dito. Pero pagdating lamang ng bandang May 26, dito aabot ng halos 44 to 45 degrees Celsius ang inyong heat index na danger ang status. At sa bahagi naman ng Mindanao, unahin natin ang Davao City na expected na heat index forecast sa inyo. Well, bababa naman 36 degrees Celsius pero pasok sa extreme caution. So wag din baliwalain yan mga folks. At tataas pa raw yan hanggang 37 degrees Celsius mamayang tanghali 12 o'clock hanggang alauna yan ng hapon. At sa Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga City mismo, inaasahang heat index sa inyo dyan ay 37 degrees Celsius, mababa rin. Pero aabot pa yun sa 38 degrees Celsius mamayang eksakto alas 12 ng tanghali mga folks. So walang problema sa bandang katimugan ng bansa, especially Mindanao, dahil magiging mas maulan po kayo dyan. Scattered rain showers and localized thunderstorms. Bunsod pa rin ng extension ng intertropical convergence zone. At dito sa bahagi pa rin ng South Luzon and buong bahagi ng North Luzon, patuloy tayong makakaramdam pa rin ng maalinsangang panahon. Expected dyan hanggang this weekend po. So take note yan. Samantala sa PX Extremes and past 24 hours, nangunguna naman ang Tuguegarao pa rin sa may pinakamainit ang air temperature, 37.7 degrees Celsius. Ang grabing init pa rin sa kanila. So patuloy-tuloy pa rin po yan dahil sa matinding istalis natin. Sa lowest temperature sa Baguio City, stationary almost 18.4 degrees Celsius lowest.
At sa Iloilo naman ang hinatuan, sa silangan ng Mindanao, nakaranas sila ng total of 93 mm sa total rainfall. So ingat po at malamang binaha na naman ang ilang bahagi dyan sa inyo. So mag-iingat po ang lahat, lalo na ngayon ay makataas pa rin ang forecast na kayo ay uulanin daw dyan. Sa ating outside humidity, 71%, moderate pa rin tayo at 9% ang itinaas nito since last hour. Pero thunderstormy po tayo na 1,007 hectopascals. Mabagal lamang ang pagbaba nito since last hour. So mukhang mayroon tayong mga localized thunderstorms detection base sa ating atmospheric pressure. Makikita natin sa lightning detection system ay makulog at makidlat po ang kalurang baybayin ng ating bansa. Kaya nasa 1,007 hectopascals. So ingat na lamang lalo na mamayang hapon sa mga inaasahang localized thunderstorms. High tide and low tide status natin, minimum low po tayo, may 5 hours and 37 minutes pa. So yung ating sea level ay hindi ganoon kataas ang aabutin. 0.8 meters lamang ang pinakamataas na magiging sea level natin mamaya. So moderate, so wala magiging problema, maging sa mga maliligo, alalay lamang dahil sa yung silangang baybayin pa rin natin sa bansa, malakas pa rin ang daloy ng hangin po. Bagamat walang nakataas na forecast o yung mataas na swelling ng alon, pero yung gale force winds na dala ng easterlies, pag-ingatan pa rin po mga folks ha. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inaasang lulubog po ito mamayang 6:18 PM. At ang ating waning crescent, 31% na lamang na illuminated. Palubog pa lamang po ito at 30-degree elevation. So makikita nyo po yan sa may bandang western horizon. Napapalubog pa lamang ang ating buwan. So kaka-moonrise lamang nito kaninang madaling araw, 1:55 AM. At lulubog ito mamayang hapon at 1:27 PM pa po. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, so magne-next weekend na naman tayo. Pero starting na yan ng transitioning ng ating klima ha, from hot dry season to wet season po. At sa ating VC forecast ngayong araw hanggang bukas ng Biyernes, partly cloudy ang ating maghapon pa rin, pero ang tsansa na pag-ulan, 10% lamang. So mababa dito sa bahagi ng Metro Manila. Maaring dyan lamang sa may bandang Karatig, Quezon Province, maaring magkaroon ng ilang pag-ulan. Bukas ang Biyernes, ganun din, partly cloudy din ang ating maghapon, tsansa ng pag-ulan 16 to 20% lang din. Highest and lowest temperature expected maglalaro 37 degrees Celsius, so grabe pa din ang magiging mainit sa atin at malinsangan. And lowest temperature expected maglalaro 27 to 28 degrees Celsius. Magiging maulan ba ang ating weekend na darating? Base dito sa ating short-term weather forecast, magkakaroon daw tayo ng mga maliliitan o isolated na tsansa na pag-ulan. 20 to 30% hanggang linggo daw yan. So, tingnan po natin dahil iyan ay base sa amin sa Caloocan. So, sa mga iba't ibang bansa na lalo na sa katimugang bahagi naman sa expected ang mas maulan pa rin sa inyo dyan dulot ng ITZZ on Intertropical Convergence Zone. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Magsisimula tayo sa katimugang bahagi na kung saan maulan pa rin ang bahagi po ng Mindanao at kitang-kita po dito sa ating natural color satellite infrared ang bahagi ng Davao Region. Mula Davao Oriental at Davao Occidental, kalat-kalat po ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po ang kasalukuyang umiiral po dyan. Mataas bang heavy rain potential? Yes! Heavy rains po ang nakikitaan dito sa may bahagi nga po ng Sarangani at Jose Abad Santos. So asahan ang General Santos City, the rest ng South Cotabato at Sultan Kudarat o halos buong Sorsogon, makakaramdam po ng mga moderate and heavy rain showers cluster po yan. Kabilang na ang buong Davao del Norte, Compostela Valley and the rest ng silangan ng Mindanao mula dyan sa bahagi nga po ng Hinatuan, pababa na yan ng Katiil at Caraga area. Bagamat nagiging moderate po ang sentro ng Bukidnon, pero magiging mas gloomy at overcast ang panahon ninyo dyan kabilang nasa bahagi ng Surigao Region. Isolated rain showers po and localized thunderstorms po ang nakataas sa inyo dyan sa buong Surigao Region. So, importante pa rin ang payong dahil magkakaroon ng mga clusterized heavy rain showers kahit papaano dyan. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na Intertropical Convergence Zone na nagtatraverse sa Kamindanawan. Asahan pa rin ang mayroong overcasting gloomy at maulang panahon. Magiging maulap din bagamat katamtaman ang ilang areas ng Maguindanao del Sur at North Cotabato hanggang Lanao del Sur, pero maulap pa rin ang magiging maghapon natin. Kabilang na ang buong bahagi ng Mindanao,
mula Iligan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte na yan. Maulap din at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pakilat at pagkulog sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially dyan sa pagpasok ng Misamis Occidental, Dipolog, all the way hanggang Zamboanga del Norte. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong bahagi ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulo po. So ingat na lamang po sa posibleng mga pagbabaha pa rin po, lalo na sa bahagi nga po ng Davao Region at Zamboanga Peninsula po. Dahil patuloy pa rin na nakataas na kayo'y uulanin dyan maghapon, kabilang na ang buong Davao Region na binanggit po natin. Bahagi naman ng kanluran ng Visayas, gloomy rin tayo dyan, so magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mahihina at katamtamang pag-ulan sa buong bahagi ng Negros Region at kanlurang bahagi ng Panay Island. So damay na ang Iloilo, Bacolod, hanggang dyan na yan sa bahagi ng Sipalay. So ingat po sa bahagi nga po ng Negros Region. Magiging overcast and gloomy naman sa bahagi ng Siquijor, Tagbilaran, Bohol, kabilang na ang Katimugan ng Cebu, pero expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorm, kabilang rin ang Southern Leyte. Bagamat sa hilagang parte ng Leyte mula Baybay hanggang Tacloban at Ormoc, katamtaman ang lagay ng panahon, so medyo mas humid at maalinsangan ng panahon ninyo, kabilang na ang Eastern Samar Region po. Magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon, bunsod lamang yan ng accumulated water vapor, dala lang po ng mainit na easterly trade wind. At mula naman sa bahagi naman ng Southern Luzon, unahin natin ang bahagi ng Palawan, bagamat katamtaman at maulap ang bahagi nga po ng norte ng Coron, Palawan hanggang Puerto Princesa. Maulan naman na may moderate heavy rain showers naman dito sa dulo nga po ng Balabac. So ingat po sa mga pagbaha, kabilang na ang dulo ng Pandanan Island at Bogsok Island po. And the rest dyan sa may bandang dulo nga po ng Batarasa, makakaranas pa rin kayo ng maulap at mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers po. Ayan o, yung cluster ng heavy rain showers, kasalukuyang umiiral dyan sa dulo ng Batarasa at Balabac. Pero mula Puerto Princesa pataas ng Coron, Palawan, so far, katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan, hanggang dyan sa may bahagi nga po ng Mindoro area. Katamtaman din ang lagay na panahon sa buong Kabikulan, bagamat may mga isolated rain showers, pero mangunguna po ang maaraw at malinsangang panahon sa inyo dyan, mula Catanduanes, Sorsogon man yan, Camarines Sur man yan, hanggang Camarines Norte. Kabilang na ang Quezon Province, dyan sa may bahagi ng Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, Bulacan, and the rest ng extreme Luzon. Magiging partly cloudy and some mostly cloudy lamang ang iral sa may bahagi ng kanluran ng Zambales, Dagupan, at ilang bahagi ng Ilocos Region. Pero mga most of partly cloudy lamang ang iiral, mangunguna pa rin ang mas maaraw at maalinsangang panahon ang ating maghapon dyan. So yung forecast na magkaroon kayo ng mga ilang mahihina at katamtaman at may mga ilang localized thunderstorm sa hapon sa gabi ang iiral sa ilang bahagi ng kanluran ng Luzon, panandalian lamang ito at hindi naman kagad tumatagal. At patuloy pa rin ang maalinsangang panahon ang ating maghapon and this coming weekend po. So iwasan pa rin po magbibilad dahil mangunguna pa rin ang maalinsangan at humid na panahon natin sa bahagi pa rin ng Luzon. So importante pa rin ang payong mga folks. Bagamat wala pa rin tayo inaasahan na anumang low pressure area, aktibong low pressure area na binabantayan, para sa ibang bahagi ng mundo natin, mayroon tayong aktibong bagyo. Yan, may tropical depression na ngayon, pero dyan yan sa parte po ng India. Kung sisilipin natin kung anong area yan, bisis napakataas nga po yung anomaly nung nakarang araw na nireport natin sa ating tropical cyclone, yung ating Genesis monitoring. Mataas talaga dyan sa bahagi nga po ng India at nung mga nakarang araw. At nandito na nga po, tropical depression siya na may maximum wind sustained wind of 46 km per hour at bugsong umabot ng 57 to 58 km per hour. 998.92 hectopascals po yung central air pressure niya. So 93 ay po ito at nagkakaroon nga po ng malawakang pag-ulan dyan sa paligid ng Mumbai, India. So maulan sa kanila dyan at may mga bugso po ng malakas na hangin. So at least medyo kontrolado yung init sa kanila dahil matindi rin ang init sa kanila ng mga nakaraang araw at linggo. Pero sa Pilipinas, well, sa kasamaang palad, wala pa rin tayo na binabantay na anumang sama ng panahon, maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat patuloy ang maulang panahon sa katimugan ng bansa, bunsod pa rin ng ITZZ, yan. Pero yung patterns po kasi ng hangin ay walang masyadong accumulated na
circulation dito sa may bandang ibaba. Yan. At yung oscillation nga po, mas concentrated po dito sa may bandang China. Yan. Nagkaroon ng mataas na oscillation dito. Masyadong mataas, kaya hindi nagda-drive in yung hangin sa katimugan ng ating bansa dito sa may bandang equatorial line. Bagamat embedded ng ITZZ, mas masyado lamang hot dry ang hangin dito sa dagat Pasipiko natin. Ito, yung ating easterly trade wind. Masyado siyang dry. Yan o. At dahil sa napaka-dry po ng hangin na dumadaloy dito sa silangang bahagi ng ating bansa, so anumang oscillation dito, madali kagad siyang nadidissolve at natutuyo kagad dahil napakalawak po at malakas ang drive ng easterly trade wind natin at napaka-dry po talaga. Kaya hindi kagad nakakapag-drive in ng anumang low pressure area. Kaya mukhang wala tayong inaasahan na mabubuong bagyo ngayong May, pagtapos po ng May. At pinapaliwanag na rin yan ng ibang mga meteorologists dahil masyado nga po talagang hot dry weather ang ating dagat Pasipiko. At dahil gaya nating laging nire-report na neutral pa rin po tayo, yung ating dagat Pasipiko ay masyado pong mababa. Yung o moderate lamang o halos wala tayong nararamdaman na mataas na above average rainfall bunsod po ng ating La Nina o El Nino. Napaka-neutral po niya. So nagde-derive lamang siya o nagbabase sa natural water vapor dito sa katimugan ng ating bansa na kung saan embedded ng Intratropical Convergence Zone. So mahina ang drive-in po ng ating oscillation kaya hindi masyado nakakabuo ng anumang low pressure area. So tingnan na lamang natin pag pumasok po yung ating tag-ulan. Medyo mas magiging nyorista po na posible na tayong magkakaroon na ng mga bagyo sa susunod na buwan. Dahil nga po, again, yung pagbubuo na po ng pagitan ng mainit at lamig ng hangin dito sa bahagi nga po ng ating bansa, yung mainit na temperatura dala ng easterly trade wind at malamig na hangin na mabubuo na dito sa bahagi ng kanluran ng ating bansa. Yung thermal transmission na yan o yung pagpapalit po ng temperatura dahil sa salubungan na ito ng mainit at malamig na hangin na papagitan sa bansa. Maaring magkaroon na ito ng drive-in dito sa katimugan o equatorial trough na pwedeng o posible na pong magkaroon ng anumang aktibong low pressure area na dahil yung concentration ng haring araw tataas na, nandito na yan. So yung mas mababang temperatura mararamdaman na dito sa may bandang equatorial zone at dahil dyan magkakaroon na ng posibleng drive-in ng mga aktibong low pressure area. So at least nipaliwanag na natin ng pahapyaw yung ating magiging sitwasyon po. So pagpasok pa talaga ng June, maaring magkakaroon tayo ng sapat na drive-in ng easterly trade wind at yung ITZZ developments. At dahil wala naman tayong anumang aktibong low pressure area, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring for possible development sa mga susunod na araw. Tingnan po natin. At mukhang nagleloko rin ang mga iba't ibang mga weather agencies natin. Kaya sa iba't ibang bahagi ng mundo, kaya hindi masyado updated yung feed ng mga data. Medyo nagkakaroon ng technical difficulties yung mga transmission ng mga data mula sa iba't ibang mga weather agencies sa iba't ibang panig ng mundo. At makikita natin sa ating West Pacific Basin na natiling negative tayo sa Pilipinas. At yung mataas na favorable convergence ramdam lamang sa bahagi ng Vietnam at China. Yan o, napakataas po ng oscillation. Kaya yung drive-in ng easterlies masyado pong dry dito sa silangang dagat Pasipiko natin. Kaya malabo talaga na may mabubuo na mga bagyo ngayong buwan na ito. Masyadong malakas ang drive-in ng easterly trade wind po. At napaka-dry nung hangin na dala niya. So yun po ang nagiging dahilan. At sa ating namang formation probability in vorticity na natililing mababa rin. Halos under invest pero disorganized naman yung kanyang sirkulasyon. Mabilis agad siyang nadidissolve dahil matuyot po ang dalang hangin dito sa dagat Pasipiko natin. Kaya hindi ganun ka-organized. At makikita po natin dito sa latest tropical hazards outlook. Mataas dito sa may bahagi nga po ng Vietnam at China yung accumulated na chance ng 20% tropical cyclone development. So maaaring may mabuo dito yan sa bahagi ng bandang Vietnam. Yan. Kasabay ng frontal system na sasabay dito sa may bandang Taiwan. So magiging mas maulan po dito sa parte ng China, Northern Taiwan at Vietnam. Sa Pilipinas, halos dry pa rin
halos hot dry ang ating panahon. Ayan, grabe ang tuyot ng ating paligid sa Pilipinas. Kaya hindi tayo masyado maapektuhan ng anumang Coriolis low convections. At mula naman sa ating global spectral model, makikita natin halos stainless pa rin ang mangingibabaw sa atin sa Pilipinas. Magkakaroon lamang ng mga pag-ulan sa Mindanao, bunsod ng intertropical convergence zone, at sa ating mean sea level pressure na natiling mataas ang ating atmospheric pressure. So matatapos po ang buwan nito, ay posibleng wala tayong inaasahan na may mamomonitor na aktibong low pressure area. Sa tropical cyclone strike probability natin, kung titingnan natin yung latest, yung pattern po ng oscillation, ng Magin-Julian oscillation, masyado itong tumaas. At nagkaroon ng jet stream sa ibabaw, kasabay po ng frontal system dito. Kaya mapapansin natin ay yung dry air ay sakop ang Pilipinas. Yan yung tuyot na hangin dito na sumasakop sa Pilipinas, kaya hindi tayo aabutan ng anumang oscillation na magkakaroon tayo ng aktibong low pressure area dito sa silangang bahagi ng bansa. Probably, yung mga ulan lamang dala ng intertropical convergence zone. So, makikita po sa pattern dito, kaya tuloy-tuloy lamang na maalinsangan sa atin sa bahagi ng buong Luzon at Southern Luzon area. At mas bahagi naman ng Mindanao ang mas maulang bahagi dito, base dito sa ating mga forecast. At ang mga nakaraang linggo nga po, puro Mindanao lamang at Palawan ang nakakaranas ng maulang panahon po. So kakaiba po ang naging pattern ng ating weather system, at nag-iba rin ang pattern ng daloy ng easterly trade wind. Masyado itong malakas at tuyo din, kaya ganoon na lamang na mababa ang mga chances na may mabubuong bagyo po. At mula sa mga computer models, makikita natin ay kalmaro rin ang ating bansa. At sa dagat Pasipiko, halos hot dry din ang dala ng hangin. Pero dito sa may bandang Vietnam at China, mataas po yung surface trap nila. Ayan, mataas na yung kanilang surface trap, despite na na-interrupt lamang dahil may high pressure area sa itaas. Pero sa atin sa Pilipinas at sa silangan dagat Pasipiko natin, ay wala po tayong pattern na nakikitaan na anumang tropical cyclone o anumang low pressure na namamataan. Ayan, halos wala. Kay ECMWF ganun din, wala rin namamataan. Kay NABGEM ay medyo mas agresibo dito sa may bandang kalunan ng Luzon na mayroong mabubuong low pressure area. Pero maituturing natin yan insignificant dahil hindi naman nagtutugma sa ibang pattern na iba't ibang mga weather agencies. Kay ICON ganun din, wala rin, pero mataas po yung development ng surface trap ng frontal system dito sa bahagi ng China. Yan. Pero sa Pilipinas ay talagang mababa yung ating sequence of upward low convections. At makikita natin dito sa silangan, mababa rin yung Coriolis circulation. Madali kaagad siyang nadidisperse dahil napaka-dry talaga ng paligid dito sa silangan. Very dry po, kaya ganun na lamang na hindi agad nabubuo anumang low pressure area. At makikita natin sa mga nakarang report natin dito sa ating Genesis, nade-develop siya hanggang 40%, minsan nagkakaroon pa nga ng halos 50%, pero humihina din kaagad as time goes by po. Ganon po katindi yung epekto ng hot dry wind ng dala ng easterly trade wind. So mukhang magkakalaman pa sa bandang June pa po na maaring meron tayong banabantayan na anumang aktibong low pressure area. So, kamusta naman natin yung ating mga dam? Well, makikita naman natin dito, maliitan lamang ang amount na nakukonsumo so far mula kay Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam. Maliliitan lamang ang nakukonsumo. So, kung makikita natin, kumpara sa pinaka-normal high deviations niya, ay halos tama lamang at hindi nagkikritical, at least mas mababa sa 190 meters. Ayun, kahapon 200 meters, 0.2, at ngayong araw ay 199.9. So, napakaliit lamang ang nakukonsumo ngayon so far. Kabilang na kay Ipo Dam, ito, naka-reserve lang ito, hindi nagagalaw masyado. Kay Lamesa Dam, ganun din, halos hindi rin masyado nagagalaw. At lahat po ng mga dam ay supplied po ng water reserve ba, maliban na lamang kay Pantabangan. So, ewan natin kung under maintenance ito o talagang walang water reserve itong si Pantabangan. Ito yata yung halos laging mababa ang level ng tubig sa area. So, kung titingnan natin ang May ng lagay ng dam reservoir ni Angat Dam, patuloy pa rin ang pagbaba nito, ha. Ito yung pinakamatindi ang nakukonsumo, si Angat Dam. Si Lamesa Dam naman,
halos stationary lamang o halos walang pinagbago. Kay Magat Dam, medyo dumadaos-dos siya ngayong araw. Bahagya na siyang dumadaos-dos, hindi kagaya ng mga nakarang araw, medyo constant lamang. Pero mula nung May 18 onwards, mukhang dahan-dahan itong dumadaos-dos ha. So, despite na dumadaos-dos ng bahagya si Magat Dam, hindi naman ganun kalaki ang nakukonsumo niya. Si San Roque Dam, bahagya na ring dumadaos-dos yung water reserve ni San Roque. Bagamat kaya pa naman yung kanyang water reserve, so wala rin masyadong problema. Bukod tanging si Angat Dam lamang ang may malakas na konsumo sa kanya. So kung i-load natin yung total dam water levels mula January, at kung titingnan na po natin since January, ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Ayan. So konting tipid-tipid po. Kay San Roque ay malaki rin ang pagdaos-dos ni San Roque Dam. Ayan o. So yun po. Bagamat malaki pagdaos-dos, kaya pa naman yung water reservoir ni San Roque Dam at kay La Mesa Dam. Ito, mas halos hindi nagagalaw itong si La Mesa Dam. Malamang ginawa muna itong backup si La Mesa Dam. At kay Magat Dam, medyo naglalaro lamang ang kanyang water levels since January. So maliwanag lamang dito hindi ganun masyado malaki ang konsumo. So ang malakas lamang si Angat Dam, si San Roque, yan, at si Angat Dam at San Roque lamang ang most probably malaki ang nagiging konsumo. Yan. Although kaya pa naman yung water reserve niya. Kitang-kita po yung pag-slope ng dalawang dams na ito. So, despite na ganyan, medyo tipid-tipid pa rin sa paggamit ng tubig mga folks. Despite na nasa normal naman at hindi naman nagkikritical pa ang total water levels nila. At sa ulat din doon, mukhang may kapapasok lamang na bagong pagyayanig, bagamat hindi nag-alarm. Ibig sabihin lamang masyado sigurong malayo ito. So, tingnan natin kung dito ba yan sa loob ng Pilipinas since hindi nag-alarm. Mula sa data feed ni PBOX, well, kung titingnan natin dito ay mukhang wala namang above magnitude 4.0 ang naitala. So mukhang teleseismic ito. Tingnan natin. Anong oras ito? Ngayon lamang, 11:32 AM po. So mukhang ito. May magnitude 6.1 na na-detect dito sa may bandang Greece. Oras sa Pilipinas, 11:19. So, kung titingnan natin dito, masyadong malayo para manggaling sa Greece. Tingnan natin yung travel pattern. Wala namang so far na sumunod kasi magnitude 6.1 ito. So, malamang yung energy na magta-travel dito sa Pilipinas, mukhang malabo na ma-detect. Kasi maraming tectonics ang babanggain niya bago mag-arrive sa Pilipinas. So, ito, kahapon po ito 6.4 sa Papua New Guinea po. So, yung latest na ito, tingnan po natin kung yan ay mahinang pagyanig lamang dito, malapit sa amin sa Caloocan. Anong oras ito? 11:32 AM. So, kung titingnan natin dito, wala pang latest na record ng 11:32 AM. So, mukhang bago-bago pa lamang po yung data na ito. Since wala pang latest na pumapasok na triangulations, mag-update tayo maya-maya. Malamang i-post ko to sa ating Facebook page. Bagamat mayroon bago lamang nakapapasok na mga pagyanig, pero mula kahapon ay wala naman tayong naitala na mga ilang malalakihang pagyanig since kahapon. At so far ngayong araw kay PBOX, wala pa naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas. At medyo konti pa lamang yung mga naitala na mga mahihinang pagyanig. Base dito sa ating earthquake monitoring. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Again, yung pumapasok na lindol ngayon ay i-update natin dahil wala pang complete triangulation na lumalabas. So, sa ating total earthquake ngayong month of May, kung nakakailang lindol na tayo, well, base dito ay nasa total of 733 earthquakes na tayo. 703 ay magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4.0 at nanatiling isang ating magnitude 5.0. So mukhang matatapos ang month of May na mas kaunti ang malakas ang mga pagyayanig na naire-record. So patuloy pa rin tayo mag-iingat mga folks dahil po sa masyadong kalmado ang mga pagyayanig natin sa Pilipinas
hindi tayo masyado nakapagtala ng mga magnitude 5 o higit pa. Kalimitan mga magnitude 4 lamang pababa. So mas lalo tayong magiging alisto mga folks sa wag natin baliwalain kahit na mahihina at kokonti lamang yung ating mga malalakas na paghinig. Lalo po tayo maging alisto niyan at mag-iingat all at times mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, May 22, 2025. Hanggang dito na ang konting daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 22, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga at nitong maghapon sa ating mga reports. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamics events mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Magdala po ng payong mas maalinsangan po tayo lalo na dito sa parte ng Luzon area. At magandang tanghali na po sa ating lahat.